Hinamak na manugang. Kabanata 287. Maingat na sinabi ni Lee Tailei, Master Dixon, gusto mo bang magpadala ng manager para tulungan ang iyong biyenan na magbukas ng kumpanya ng Jade? Nag-isip sandali si Alex Dixon at walang magawang umiling. Kalimutan mo na, hayaan mo akong gawin ito. Mabuti kung buksan ng biyenan ang kumpanya, ngunit ang susi ay mayroong isang tusong biyenan sa pamilya na sakam sa pera. With this mother-in-law in the company, kahit gaano pa kalaki ang kumpanya, maaari pa rin itong sirain. Isa pa, ang biyenan ay mayroon ding mapanlinlang na nakababatang kapatid. Ilang beses nang nabalitaan ni Alex Dixon mula kay Jane Lee West na madalas kunin ni Helena ang pera mula sa pamilya para ilipat sa kanyang nakababatang kapatid. Sa mga karaniwang termino, ang kanyang biyenan ay isang out-and-out na supporting little brother demon. Tanging biyenan lamang ang hindi nakakaalam tungkol sa buong pamilya. Akala pa nga niya ay naubos na ni Helena ang lahat ng pera, ngunit alam man ito ng biyenan, sa kanyang maamo niyang pagkatao, paano siya mangangahas na gawin ang anumang bagay kay Helena. Pagkatapos noon, tinawagan ni Alex Dixon ang pamilya Yan, ang pamilyang Chen, at si Lee Tailei para talakayin ang plano sa pamumuhunan sa negosyo sa hinaharap. Ipapaubaya niya kay Lee Tailei ang pamamahala ng underground forces ng Three Realms. Ang mga pamilya Yan at Chen ay natural na sumunod sa kanyang mga utos. Inutusan ni Alex Dixon ang iilan sa kanila na tipunin ang mga arkitekto ng Eastern at Western Three Realms at magtrabaho kasama ang Chingian Company. Muli siyang tumawag kay Renan at hiniling sa kanya na magtayo ng isang Haicheng Group Company sa Haicheng. Responsable ito sa pamumuhunan sa sinaunang Garnet House at pagbibenta ng mga jade stone sa Myanmar. Kung hindi ito makukuha ng biyenan o makakuha ng ganoong kalaking order. Mamatay na sana siya sa takot. Ang Haicheng Group Company ay mamumuhunan ng isa pang 100 milyon sa Chingian Company gamit ang kanyang asawa at pera upang palawakin ang kumpanya habang tumatanggap ng malaking order mula sa tatlong mundo. Kung tungkol sa lahat ng nangyari sa White Dragon Sect, natural na inilihim ito. Matapos ituro ang lahat, nagtanong si Alex Dixon, naiintindihan mo ba ang lahat? Naiintindihan. Tumango si Chen Yuanwu na parang estudyante sa elementarya, at ganoon din si Yan Zilai. Pareho silang natakot sa labas ng kanilang talino. Natatakot silang itapon sila sa kampana at sunugin hanggang abo. Gayunpaman, hindi pa rin mapigilan ni Chen Yuanwu ang kanyang pagkamausisa. Tanong niya na may pilit ng ngiti, Master Chen, pwede ko bang itanong kung isa kang Divine Immortal? Divine Immortal. Sandaling natigilan si Alex Dixon, at hindi napigil ang tumawa. Umiling siya at sinabing, ako ay may laman at dugo. Ako ay isang ordinaryong tao lamang. Nag-alinlangan si Yan Zilai at sinabing, paano makakatawag ng isang normal na tao ng kidlat, isang dragon, at isang kampanilya na maaaring lumaki ng mas maliit. Sandaling nag-isip si Alex Dixon at naisip na kung ipaalam niya ito sa kanila ay malamang na matatakot sila. Sabi niya, ilusyon lang ang lahat. Nakita ka na ba ng mga Taoist priest? Ito ang tinatawag na camouflage. Ayon. Pareho silang natural na hindi naniniwala sa kanyang paliwanag. Pero hindi sila bobo. Masasabi nilang ayaw itong pag-usapan ni Alex Dixon, kaya hindi na sila naglakas loob na magtanong pa. Sa madaling salita, ang kailangan lang nilang malaman ay si Alex Dixon ay isang taong hindi kayang masaktan ng buong Eastern at Western Three Realms. Kinaumagahan, bumalik si Alex Dixon sa Jinling. Sa sandaling ito, ang Eastern State, Western Plain, at Nanguang ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Kahit na gusto ni Dixon Shenglan na gamitin ang sarili niyang kapangyarihan para mahigpit ang pag-unlad ng Chingian Company, huli na ang lahat. Sa pagbabalik, tumawag si Renan para iulat na ang Haicheng Group Company ay naitatag at nakapag-invest na ng 50 milyon sa Chingian Company. Boss Dixon, nakahanap na ako ng mapagkakatiwalaan. Bilang acting director ng kumpanya, kailangan mo lang siyang turuan behind the scenes. Hindi siya maglalabas ng anumang impormasyon tungkol sa iyo. Sige. Tumango si Alex Dixon. Hindi niya inaasahan na ganoon kahusay si Renan. Sa labas ng acting director, mas magiging convenient para sa kanya ang maging behind the scenes. Si Alex Dixon ay bumalik sa Jinling sa tanghali.
Noong una, gusto ni Chin Gang at ng iba pa na magdaos ng welcome banquet para sa kanya, ngunit ilang araw nang hindi nakita sina Alex Dixon at Jane Lewes. Sabik na silang bumalik, kaya tinanggihan nila ang imbitasyon at dumiretso sa Lewes family. Asawa, bumalik na ako. Tuwang-tuwang itinulak ni Alex Dixon ang pinto. Sumambulat ang nasa sabik na kwentuhan at tawanan sa sala. Wala man lang nakapansin sa kanya. Tumangala si Alex Dixon at nakita niya si Helena na nakaupo sa sofa at tuwang-tuwang nakikipagkwentuhan sa dalawang lalaki. Hindi niya alam kung ano ang pinag-uusapan ng mga ito, pero parang hanggang tainga ang ngiti nila. Tumangala si Jane Lewes at sa kanya lang nakita si Alex Dixon at mabilis na tumayo. You are back. Bakit hindi mo muna ako tinawagan para sunduin kita? Bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Alex Dixon nang makita niya ang halatang kaligayahan sa mukha ng asawa. Hindi mahalaga kung ang iba ay walang pakialam sa kanya, basta ang kanyang asawa ay nagmamalasakit sa kanya. Hindi maitago ng mga mata ni Jane Lewes ang pananabik. Lumapit siya at nagtanong ng sunod-sunod na tanong, kumain ka na ba? Ipagkukuha kita ng isang basong tubig. Hindi na kailangan. Umiling si Alex Dixon at tumingin sa dalawang tao sa sala. Sila ay. Mabilis na sinabi ni Jane Lewes, galing sa Jing City ang tiyuhin ko. Ang isa ay amo niya. Kaklase ko rin siya sa high school kaya sabay siyang pumunta sa bahay ko. Sa oras na ito, si Alex Dixon lang ang napansin ni Helena. Agad na bumagsak ang ngiti sa mukha niya at galit na galit, hindi ka bumalik kanina o huli. Nagpumilit kang umuwi ng ganitong oras. Ilang araw na ring walang balita. Akala ko namatay ka na sa labas. Sa harap ng kanyang tiyuhin at mga bisita, hindi niya binigyan ng kahit anong mukha si Alex Dixon. Sumimangot si Jane Lewes at sinabing, Ma, kakauwi lang ni Alex at hindi man lang umiinom ng tubig. Gusto mo bang maging ganito? Pinandilatan siya ni Helena at sinabing, mas mabuti kung mamatay siya sa labas. Sa oras na ito, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may mamantika na buhok at kulay rosas na mukha ay nagpalaki kay Alex Dixon at ngumiti. This is Alex, right? Hindi pa rin siya nagbabago tulad ng dati. Naaalala mo pa ba ako? Bakit hindi ko maalala, Tito? Nag-toast pa nga ako sa'yo sa piging ng kasal ng asawa ko. Umiti ng mapait si Alex Dixon. Paanong hindi niya maalala? At ito ay isang malalim na impression. Ang pangalan ng tiyuhin na ito ay Shu Fugi. Speaking of which, may talent din pala siya. Noong ikasal sila ni Jane Lewes, dumating ang kanyang tiyuhin para dumalo sa piging ng kasal at naging saksi. Noong panahong iyon, nasa insurance company pa ang kanyang tiyuhin at nagnenegosyo. Nag-exaggerate siya sa stage at isang sentence lang ang sinabi niya tungkol sa marriage certificate. Ang natitira ay upang makakuha ng mga customer para sa kanyang sarili at hiling sa mga bisita na naruroon na bumili ng kanyang insurance. Ginawa nitong awkward ang buong eksena. Pagkatapos ng piging sa kasal, binilang nila ni Jane Lewes ang reg along pera ngunit nalaman niyang nawala na ito. Tinanong niya ang kanyang biyenan at sinabi ni Helena na hiniram ng tiyuhin niya ang pera sa kanilang dalawa at sinabing ibabalik niya ang pera na may interes sa ikalawang taon. Sa huli, sa ikalawang taon, hindi banggitin ang pera, ang kanyang tiyuhin ay walang kahit isang tawag sa telepono. Walang pakialam si Alex Dixon sa daan-daang libong yuan ng pera. Anyway, hindi naman siya nagkulang sa pera, pero naalala niya ang tiyuhin ni Jane Lewes. Sa nakalipas na ilang taon, si Helena ay lihim na naglilipat ng pera sa kanyang tiyuhin at binabayaran ito sa kanyang kapatid. Pumikit din si Alex Dixon dito. Anyway, ilang milyong yuan lang iyon. Hanggat hindi siya pinagkakaguluhan ng kanyang biyenan, ayos lang. Alex, nabalitaan ko sa nanay mo na hindi ka pa nakakahanap ng trabaho. Tumayo si Shu Fugi at nakangiting sinabi. Nagkataon lang na naghahanda ang branch company namin na magbukas sa Jinling. Si President Lu ay kaklase ni Jane sa high school. Pagdating ng oras, pumunta ka at ayusin ang magandang trabaho. Pinandilatan ni Helena si Alex Dixon at sinabing, bakit hindi ka pa pumunta at tumawag kay CEO Lu? Nagmamadaling ngumiti ang binata na nakasuot na nakaupo sa sofa at ikinaway ang kamay. No need. Magkaklase kami ni Jane. Don't be so polite. Pagdating ng panahon, aayusin ko ito at hahanap ng relaxing job na gagawin.
Kabanata 288. Walang magawang sabi ni Jane Lewes, Nay, nagtatrabaho si Alex sa kumpanya ko ngayon. Bakit mo sinasabi sa mga tao na wala siyang trabaho at hinihiling na tumulong silang ayusin ito? Malungkot na sinabi ni Helena, iyon ang kumpanya mo, hindi siya. Tinutulungan niya ang kumpanya mo, iyon ay walang ginagawang pagkain. Sa kanyang mga mata, ang Chingian Company ay pag-aari ng kanyang anak na babae. Kahit na tumulong si Alex Dixon, libre ito. Ang kumita ng pera mula sa iba ay pera. Siya si Lu Yongfeng. Nag-iba ang ekspresyon ni Alex Dixon, at naging komplikado ang kanyang ekspresyon. Malabo niyang alam na ang Lu Yongfeng na ito ay hindi lamang kaklase ni Jane Lewes sa high school, ngunit hinabol din siya ng mahabang panahon. Gusto ni Helena na makipag-date sa kanyang anak kay Lu Yongfeng sa oras na iyon, dahil may pera ang pamilya Lu. Sa kasamaang palad, pagkatapos makapagtapos ng high school, ang negosyo ng Lu family ay nakikipagtulungan sa Jing City. Hindi lamang sila lumipat sa Jing City, ngunit ipinadala din nila si Lu Yongfeng upang mag-aral sa ibang bansa. Ito ay nagparamdam kay Helena na nawala sa loob ng mahabang panahon. Paminsan-minsan, pinag-uusapan niya ito sa bahay. Kahit na pagkatapos niyang pakasalan si Jane Lewes, ang kanyang biyenan ay paminsan-minsan ay nagsasabi ng ilang mga salita ng awa. Sa pagkakataong ito, hindi manatiling kalmado si Alex Dixon. Hindi niya inaasahan na pagkatapos lamang ng isang paglalakbay sa Dongchuan, hindi lamang siya nagkaroon ng tiyuhin, ngunit nakit din siya ng isang lobo sa kanyang bahay at nagkaroon ng karibal sa pag-ibig. Nang makitang hindi tama ang ekspresyon ni Alex Dixon, mabilis na sinabi ni Jane Lewes sa mahinang boses, naghahanda ang pamilya Lu na buksan ang construction company sa Jinling, kaya naman pumunta sila para mag-imbestiga. Ang tiyuhin ko ang Deputy General Manager, at si Lu. Si Yongfeng ang kanyang superior. Sabi ni Alex Dixon sa walang pakialam na boses. Nang makitang napakaasikaso ni Helena kay Lu Yongfeng, nakaramdam pa rin siya ng kalungkutan sa kanyang puso. Personal na binalata ni Helena ang isang mansanas at iniabot ito kay Lu Yongfeng. Umiti siya at sinabing, Yongfeng, noon kapag sinabi mong mag-a-abroad ka, matagal ka nang hinintay ni Jane ko. Bakit hindi ka tumawag? Masyado akong naging abala sa pag-aaral sa ibang bansa. At saka, hindi maginhawang makipag-ugnayan sa iyo. Kaya wala akong oras na makipag-ugnayan sa iyo. Nagkamali ako. Habang nagsasalita si Lu Yongfeng, tila may naisip siya. May inilabas siyang box sa bag na nasa ilalim ng paa niya at ibinigay. Tita, regalo po ito sa inyo. Binuksan ito ni Helena at nakita ang isang jade Buddha sa loob. Agad siyang namula sa tuwa. Anong regalo mo? Magkano ang halaga nito? Hindi ko na matandaan. Ito ay dapat na nasa 100,000. Kumuha si Lu Yongfeng ng isa pang kahon at iniabot ito kay Jane Lewes. Jane, para sa'yo ito. Nakita ni Jane Lewes na may isang crystal clear jade bracelet sa kahon. Umiling siya at tumanggi. Masyadong mahal. Pinahahalagahan ko ang iyong mabuting hangarin. Salamat. Kunin muna. Kiit ni Lu Yongfeng at bumuntong hininga. 2 taon na ang nakalilipas, umunlad ang aking pamilya sa Jing City. Naging abala ako sa aking karera at wala akong oras na makipag-ugnayan sa iyo. Sa totoo lang, hindi kita nakalimutan sa lahat ng mga taon na ito. Nakaramdam ng awkward si Jane Lewes at hindi alam kung ano ang sasabihin. Agad na nagdilim ang mukha ni Alex Dixon. F-sick. Nakatayo siya sa sala, ngunit ang lalaking ito na si Lu ay nagsimulang magsalita tungkol sa mga lumang relasyon sa kanyang asawa, naisip ba niya na wala siya? Umiling si Jane Lewes at sinabing, hindi na kailangan. Ginawa na ako ng asawa ko ng bracelet. At napakahahalagang regalo, hindi ko ito matatanggap. Hindi ito mahal. Ang bracelet na ito ay hindi lamang higit sa 200,000 yuan. Umiti si Lu Yongfeng at sinabi, ang Lu family ay gumagawa ng jade business sa Jing City. Ang isang bracelet ay wala. Ang buwanang benta ng aking pamilya ay higit ng higit sa 8 milyon. Ay, Yongfeng, bata ka pa talaga at may pangako. Iniwan mo lang ang 8 milyong yuan na negosyo ng iyong pamilya at tumakbo palabas para buksan ang construction company. Tuwang-tuwa si Helena at inagaw ang bracelet. Itatago ko ito para kay Jane.
Sa darating, tawagan mo si Jane ng mas madalas at yayain siyang maglaro. Hindi na napigilan ni Alex Dixon at malamig na sinabi, itatago ko ito para kay Jane. Sa palabas, tawagan si Jane ng mas madalas at yayain siyang maglaro. Ang aking asawa ay abala sa kumpanya ngayon at walang oras upang lumabas upang maglaro. 8 milyong yuan ng tubig na tumatakbo sa isang buwan, ano ba? Parang hindi niya alam ang tungkol sa mga negosyo sa Jing City. Ang sikat na jade merchant ay walang apelyidong Lu. Sa mata ni Helena, ang pamilyang Lu na ito ay nagbukas lamang ng isang jade shop at ilang branch pa. Mayaman sila. Buti na lang at maaga siyang nakabalik. Kung nahuli siya ng 2 araw, personal na pinapunta ng biyenan niya ang kanyang asawa. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Helena at agad siyang nagalit, si Yongfeng ay isang panauhin. Anong klaseng ugali ito? Si Yongfeng ay nakapagpatakbo ng isang kumpanya sa Jinling mag-isa, taon at hindi makalikha ng isang disenteng karera, kailangan mo pa ring umasa sa aking anak na suportahan ka. Pagkaraang pag-alitan, mayabang siyang nag-utos, go and take out the biluakan. Gumawa ng isang tasa ng masarap na tsaa para kay Yongfeng at ihain ito sa kanya. Walang magawang sinabi ni Jane Lewes, I will make it. Saktong gumalaw siya, hinayla siya pabalik ni Helena, you talk to Yongfeng. This trash does not do proper business all day. Let him do housework. Si Alex Dixon ay natabunan ng dumi dahil sa panunumbat. Gusto pa niyang gumanti, nakita niyang nakatingin sa kanya ang asawa. Napigilan lang niya ang galit at pumunta sa kusina para magtimpla ng tsaa. Ayaw ni Jane Lewes na naroon siya at patuloy na tinatapakan ni Helena. Matapos itulak si Alex Dixon, nakahinga siya ng maluwag at nagtanong, Tito, kailan ka babalik sa kabisera? Walang nagmamadali. Umiti si Lu Yongfeng at tumingin sa kanya. Ang tagal na kitang hindi nakikita. Hindi ko akalain na ganito kakaganda pagkatapos ikasal. Kahit sa Jing City, top class ang itsura mo. Kung may gusto ka talagang gawin, pumunta ka sa kabisera. I know maraming tao, matutulungan kita. Mabilis na sinabi ni Helena, Young Master Lu, kailangan mo pang tulungan si Jane. Umiti si Uncle at sinabing, bakit hindi ka tumulong? Di ba kahapon lang sinabi ng pamangkin, nakatanggap ng kumpanya ng 50 million investment. Si Young Master Lu ang tumulong sa pagkonekta ng mga string. Ano? Puhunan ng Haicheng Group Company. Tinulungan mo ako. Agad namang nagtaas ng ulo si Jane Lewes sa gulat. Umiti si Lu Yongfeng at sinabing, oo, kaibigan ko si President Zhao ng Haicheng Group Company. Sinabi ko rin sa kanya ang sitwasyon mo. Nag-invest lang siya ng 50 milyon para sa kapakanan ko. Si Alex Dixon ay nagkataong may hawak na tasa ng tsaa at ipapasa na sana ito kay Lu Yongfeng. Nang marinig niya ito, natigilan siya. Tumagilid ang tasa at tumalsik ang tubig, tumalsik sa pantalon ni Lu Yongfeng. His. Napakunot ang noo ni Lu Yongfeng dahil sa init. Alex Dixon, sinasadya mo ba? Galit na galit agad si Helena. She stood up and scolded, you can't even serve tea. Ano kayang basurang katulad mo? Hindi siya pinansin ni Alex Dixon at inilagay ang tasa sa mesa. Tinitigan niya si Lu Yongfeng at nagtanong. Sabi mo hinayla mo itong investment. Kilala mo ang amo ng Haicheng Group Company. Anong biro? Ito ay malinaw na ang aking puhunan. Napansin din ni Lu Yongfeng ang puot sa mga mata ni Alex Dixon. Nagtaas siya ng baba at mayabang na sinabi, syempre. Si President Zhao ng Haicheng Group Company ay may magandang relasyon sa akin. Kilala mo rin siya. Alam mo ba ang kanyang pangalan? Napakunot noo ni Alex Dixon, hindi masabi ng malakas. Hiniling niya kay Renan na mamahala sa Haicheng Group Company. Hindi pa siya nakapunta sa korporasyon. Wala siyang oras na tumawag para sa isang pulong sa mga nakatataas ng kumpanya. Hindi niya alam kung si President Zhao ay nasa kumpanya o wala. Siya ay isang basura. Anong klaseng Presidente Zhao ang makikilala niya? Puno ng pangungot siya ang mukha ni Helena. Kung kilala niya si Jane, magiging ganito ba ang kumpanya ni Jane? Lahat ito ay salamat sa tulong ni Young Master Lu. Jane, kailangan mong magpasalamat kay Young Master Lu. Sinabi ni Uncle Shu Fugi mula sa gilid, hindi lahat ay maaaring makilala si Pangulong Zhao.
Si Young Master Lu ay naging kaibigan ni Pangulong Zhao sa loob ng ilang taon at kilala ang maraming sikat na tao sa Jing City. Si Young Master Lu ay madalas na kumakain kasama ng Su family at may mga business deals with Dixon family. Kaibigan niya si Young Master Dixon. Kung makakapunta si Jane sa Jing City, siguradong bubuo siya. Natigilan din si Alex Dixon. Kilala siya ni Lu Yongfeng. Saan siya nakakita ng kaibigan na may apelyidong Lu? Ano? Kilala ni Young Master Lu ang Dixon family. Tuwang-tuwa si Helena. Palagi niyang iniisip si Young Master Dixon, na nagbigay sa kanyang anak ng napakagandang regalo. Biglang ibinuka ni Jane Lewis ang kanyang bibig at sinabing, Lu Yongfeng, kilala mo si Young Master Dixon. Kung gayon, mahihirapan akong ibigay sa akin ang kanyang numero. Tatawagan ko siya ngayon. Kabanata 289. Agad namang natuwa si Helena at sinabing, oo. Tawagan mo si Young Master Dixon at hiniling sa kanya na pumunta sa Jinling para makita ka muli. Hindi ko siya hinihiling na puntahan ako. Seryosong sabi ni Jane Lewis, pinapapasalamat ko siya sa regalo noong nakaraan at hinihiling din sa kanya na huwag magbigay ng ganoong kabigat na regalo sa hinaharap, ako. Ayaw niyang magkamali si Alex Dixon. Ngunit nang marinig ito ni Helena, agad na napawi ang ngiti sa kanyang mukha at agad siyang nabalisa, ano? Hindi mo masasabi yan. Anong uri ng pagkakakilanlan mayroon si Young Master Dixon? Hindi man lang siya makilala ng ibang tao, pero sinabi mo talaga sa kanya na huwag kang pupunta at hanapin ka. Hindi ito posible. Maraming babae ang nakatingin sa isang mayamang lalaki tulad ni Young Master Dixon, ngunit tinutulak siya ng kanilang mga anak na babae palabas. Mabilis na sinabi ni Helena kay Lu Yongfeng, huwag mo na siyang tawagan. Ibigay mo sa akin ang iyong numero ng telepono. Pupunta ako at magpasalamat kay Young Master Dixon. Hindi lang niya kailangang pasalamatan si Young Master Dixon, gusto rin niyang pumunta siya kay Jinling at lumikha ng pagkakataon para sa kanyang anak. Umiti si Lu Yongfeng at sinabing, karaniwang abala si Young Master Dixon. Sasagutin ng sekretarya ang telepono para sa kanya. Hindi niya sasagutin ang mga hindi mahalagang tawag sa telepono. Nadismaya si Helena, kung gayon paano natin siya mahahanap. Umiti si Lu Yongfeng at sinabing, ayos lang. Kilalang kilala ko si Young Master Dixon. I-treat ko siya sa isang pagkain sa ibang araw. Agad na umakyat si Helena sa kahabaan ng poste at nambobola siya. Yongfeng, maaari mo bang ayusin na makipagkita si Young Master Dixon sa aking anak? Salamat sa kanya ng personal. Nagulat si Lu Yongfeng at agad nang umiti. Sure. I had dinner with Young Master of Dixon family last week. Oh right, the director of the Haicheng Group company is coming over tonight. Jane, come with me to dinner. Kilala rin niya si Young Master Dixon. May iilan din, dadating na ang mga boss. Ipapakilala ko si Jane sa kanila. Makakatulong ito sa kumpanya niya. Talagang mabuti iyan. Halos maiyak na ang mukha ni Helena sa kakatawa. Kung makikilala ng kanyang anak ang isang mayaman at makapangyarihang Young Master, kahit random na pumili siya ng mapapangasawa, mas mabuti pa rin ito kaysa kay Alex Dixon, ang basurang ito. Saglit na nag-alinlangan si Jane Lewis at tumangu. Bagamat ayaw niyang pumunta sa anumang hapunan, ang Haicheng Group Company ay namuhunan lamang sa kanyang kumpanya, kaya gusto rin niyang pasalamatan sila ng personal. Si Alex Dixon ay nakatayo sa gilid, ngunit gusto lang niyang matawa sa kanyang puso. Nandito ang totoong Young Master ng Dixon family, at wala siyang kakilala na may apelyidong Lu. At hindi pa siya nakakasamang kumain ni Lu Yongfeng dati. Gayunpaman, sa tono ni Lu Yongfeng, parang kilala niya ang presidente ng Haicheng Group Company. Naguguluhan ito kay Alex Dixon. Hindi kaya gumagawa si Lu Yongfeng ng mga bagay-bagay. Tuwang-tuwa si Helena, ngunit nang makita niya si Alex Dixon sa tabi niya, agad siyang nagalit. She said maliciously, Alex Dixon, stay at home tonight. Bawal kang pumunta kahit saan. Nay, gusto po akong sumama ni Alex. Nakasimangot na sabi ni Jane Lewis. Malungkot na saway ni Helena, basura siya, bakit siya pupunta sa ganoong high-end na lugar? Hindi ka natatakot na masaktan ang isang walang kwentang tao na tulad niya, pero nararamdaman ko pa rin na taga-Lewis family siya. Pagkatapos sabihin niyon,
Muli niyang pinagalitan si Alex Dixon, naidingisan mo ang pantalon ni Young Master Lu ngayon lang. Manatili ka sa bahay ngayong gabi. Kung hindi mo linisin ang pantalon ni Young Master Lu, bawal kang kumain. Umiti si Lu Yongfeng at sinabing, Alex, ang pantalon ko ay galing kay Armani. Mahigit 5,000 piraso ang mga ito. Hugasan gamit ang iyong mga kamay. Nanlamig ang mukha ni Alex Dixon. Panay ang sigaw sa kanya ng kanyang biyenan. Para sa kapakanan ng kanyang asawa, tiniis niya ito. Pero ano ang lalaking ito Lu? Talagang hiniling niya sa kanya na hugasan ang kanyang pantalon, at inutusan pa niya itong gawin. Magsasalita pa lang si Alex Dixon, mabilis na sinabi ni Jane Lewis, Lu Yongfeng, may dry cleaning shop sa labas. Masyadong mahal ang pantalon na ito. Tulungan kitang hugasan ito. Gusto ni Lu Yongfeng na maliitin si Alex Dixon. Nang makita niyang lumapit si Jane Lewis, agad siyang nagkunwaring magnanimous at ngumiti. Kalimutan mo na, hindi mahalaga kung pantalon. Ilang libong dolyar ay hindi gaanong halaga sa akin. Itapon mo na lang. Tumango si Uncle Shu Fugi sa gilid. Tingnan mo si Young Master Lu. Siya ay mayaman at mapagbigay. Tama iyan. Habang mas nakita ni Helena si Alex Dixon, lalo siyang nagalit. Kung ang kanyang anak na babae ay nagpakasal kay Lu Yongfeng ng mas maaga, siya ay mayaman na ngayon. Huwag na nating pag-usapan ito. Itinaas ni Lu Yongfeng ang kanyang palso at sadyang ipinakita ang Jiangxida na relo sa kanyang palso. Ang sabi niya, tanghali na. Napakatagal na noong huli kong nakita si Jane. Hayaan mo akong makilala si Auntie at ang kanyang pamilya. Gustong tumanggi noon ni Jane Lewis pero unang sumigaw si Helena. Ang galing talaga. Matagal ko nang gustong pumunta sa isang high-class na restaurant para kumain. Umiti si Lu Yongfeng at sinabing, nagkataon lang, ang pamilya ko ay nasa shareholder ng Jinling's Phoenix Hotel. Let's treat Auntie to a meal there. Lalong natuwa si Helena nang marinig yon. Ang bagong bukas na Phoenix Hotel ay isang 5-star hotel. Hindi niya inaasahan na ganoon kay Aman ang pamilya Lu. Hindi lang jade business ang ginawa nila, but they also opened the construction company. Sila ay talagang mga shareholder. Agad niyang sinaway si Alex Dixon, manatili ka sa bahay at bantayan mo ang pinto, huwag kang pumunta. Tulungan mo si Young Master Lu na kunin ang kanyang pantalon para matuyo at labhan. Noong una, ayaw pumunta ni Alex Dixon, ngunit ilang beses na siyang minamaliit ni Helena sa harap ni Lu Yongfeng. Galit din siya sa puso niya. Malamig niyang sabi, you go yourself. I am not free. Ang lakas ng loob mong magsalita pabalik. Nagalit agad si Helena. Ang basurang ito ay talagang naglakas loob na sumalungat sa kanya. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng mukha. Agad niyang itinaas ang palad niya at gustong sampilan si Alex Dixon. Nanay. Agad na napag-alitan si Jane Lewis at sinabing, si Alex ang asawa ko. Kung patuloy kang ganyan, hindi ako kakain. Kayo na lang ang kumain. Pagkatapos sabihin niyon, hinawakan niya ang braso ni Alex Dixon at sinabing, tara labas tayo at kumain. Hindi tayo sasama sa kanila. Labis na nagseselos si Lu Yongfeng nang marinig niyang tinawag siya nitong asawa. Lalo na nang makita niya ang maputi at malambot na braso ni Jane Lewis na nakayakap ng mahigpit kay Alex Dixon. Pakiramdam niya ay nag-aalab ang kanyang selos. Paanong hinahayaan ng isang magandang babae ang isang basurang tulad ni Alex Dixon na makinabang sa kanya? Noon, bago siya magkaroon ng pagkakataon na maglaro, inayos niya ang kanyang pamilya na umalis ng bansa. Sa lahat ng mga taon na ito, iniisip niya si Jane Lewis at gusto niyang paglaruan ito. Nagmamadaling tinangkang ayusin ni Uncle, lahat kayo, sabay na tayo. Nakita ni Alex Dixon na sobrang protection sa kanya ng kanyang asawa at nagkusa pa siyang armasan siya. Nawala ng husto ang galit sa puso niya. Siyempre napansin niya ang selos na mga mata ni Lu Yongfeng. Sinadya niyang hinawakan ang balingkinitang baywang ni Jane Lewis at sinabing, asawa, kumain tayo kasama si Tito. Sa harap ng napakaraming tao, hinayla si Jane Lewis sa kanyang yakap, at agad na namula ang mukha nito. Ang mainit na malaking kamay ni Alex Dixon, na pinaghihiwalay ng manipis na tela, ay idiniin sa kanyang baywang, dahilan para kakaiba ang kanyang buong katawan. Halos lumuwa ang mga mata ni Lu Yongfeng ng selos nang makita niya ito.
Ang basurang ito ay talagang mapalad na nakakatulog sa isang dilag na tulad ni Jane Lewis. Dapat niyang pawalan ng mukha si Alex Dixon ngayon at ipaalam kay Jane Lewis na ang lalaking Dixon na ito ay isang talunan. Si Lu Yongfeng ay sadyang ngumiti ng may paggalang at sinabi, "Tita, hayaan mo na si Alex. Hindi ito magiging problema." Noon lang mabilis na sinabi ni Helena, "Binitawan ka ni Young Master Lu. Isipin mo ang iyong sarili na maswerte. Huwag kang masyadong magsalita mamaya. Huwag mong ipahiya ang iyong sarili sa isang high-class na hotel." Isang grupo ng mga tao ang lumabas sa Lewis family at umupo sa BMW 7 Series ni Lu Yongfeng na nagmamaneho patungo sa Phoenix Hotel. Habang nasa daan, si Helena ay napakaasikaso kay Lu Yongfeng at halos lumuhad para pagsilbihan siya. Maya-maya, huminto ang sasakyan sa entrance ng Phoenix Hotel. Ang bagong-bago at marangyang restaurant ay napaka-estilo sa ilalim ng araw. Walang tigil ang pag-click ni Helena sa kanyang dila nang makita niya ito at naiinggit na sinabi, "Young Master Lu, magkano ang na-invest mo?" "Siguradong malaki ito, tama?" Umiti si Lu Yongfeng at sinabing, "Hindi gaano. Mga 10 milyon lang. Pera ko lang yan. Casual ko lang na-invest." 10 milyon. Halos lumuwa ang mga mata ni Helena. Ito talaga ang pera sa bulsa ni Lu Yongfeng. Napakayaman talaga ng Lu family. Nakilala ng security guard sa pintuan si Young Master Lu at nagmamadaling yumuko para gumawa ng paraan. Habang paakyat sila ng hagdan papunta sa main hall. Biglang nanatiling kalmado si Lu Yongfeng at tiningnan ang security guard. Palihim niyang tinuro si Alex Dixon at winagaway ang kamay. Agad namang naintindihan ng security guard at nag-okay gesture sa kanya. Naglakad si Alex Dixon sa likod. Papasok pa lang siya ay bigla siyang pinigilan ng security guard at ngumiti ng peke, "Pasensya na sir, hindi po kayo makakapasok." Pumasok na si Jane Lewis. Nang marinig niya ito, lumingon siya at sinabing, bakit hindi siya papasukin. Itinuro ng security guard ang isang karatula sa pintuan at sinabing, "This is a 5-star hotel. Bawal pumasok ang mga hindi nakabihis ng maayos. Tignan mo ang kasuotan mo, dapat ay nangongolekta ka ng basura, di ba? Sorry, ikaw, ay bawal pumasok." Kabanata 270. Nakukolekta ako ng basura. Kumunot ang noo ni Alex Dixon at ibinaba ang ulo para palakihin ang sarili. Bagamat nakasuot siya ng isang ordinaryong casual na damit ngayon, hindi ito salawak na hindi maayos ang kanyang mga damit. Napatingin si Helena kay Alex Dixon at agad na sinaway, "Sabi ko naman sa'yo na huwag kang sumama. Ngayon ay nakasuot ka ng mga gamit sa kalye at parang pulubi. Paglabas mo, mawawala sa iyo ang mukha ng ating Lewis family." Kumunot ang noo ni Alex Dixon. Karaniwang hindi siya nagsusuot ng mga branded na gamit, at ang kanyang damit ay hindi lamang ng ilang daang dolyar. Higit pa rito, kababalik lang niya mula sa pagsali sa White Dragon Sect sa Eastern State. Malayo-layo na ang kanyang nilakbay at wala nang panahon na magpalit ng damit. May puti nga sa pantalon niya. Gayunpaman, itinuring niya talaga ito bilang pangungulekta ng basura. Ito ay masyadong katawa-tawa. Malamig na sinabi ni Jane Lewis, "Siya ang aking asawa, hindi isang uri ng pagkolekta ng mga punit na bagay." Hindi rin natinag ang security guard kahit 1 pulgada. Kahit hindi siya nakabihis ng maayos. Pagpasok sa hotel ay bababa ang standards natin. "I'm sorry that we cannot go in. Gusto kong makausap si manager." Nagalit din si Jane Lewis, at ang kanyang saloobin ay hindi normal. Nakatawag na ng atensyon sa lobby ng hotel at kaguluhan sa entrance. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ang lumabas na may malalaking hakbang, "Anong problema? Ikaw ang manager." Tumangala si Jane Lewis at malamig na sinabi, "Andito kami para kumain, ngunit hindi kami pinapasok ng mga security. Sinabi pa nila na ang aking asawa ay nangongolekta ng basura. Mababa ang tingin nila sa amin." Malungkot na tumingin sa security guard ang nasa katanghaliang gulang at akmang papalitan siya. Biglang naglakad si Lu Yongfeng pasulong at mainit na nakipagkamay sa kanya. "Manager Wu, matagal nang hindi tayo nagkita." Young Master Lu. Nakilala rin siya ni Manager Wu at naging magalang kaagad ang kanyang ugali.
Umiti si Lu Yongfeng at sinabing, Manager Wu, nagdala ako ng isang kaibigan para kumain ngayon. Ngunit ang kaibigan kong ito ay medyo hindi makatwiran ang pananamit. Maaari mo bang gawing comfortable para sa kanya na pumasok? Siyempre, hindi nang ahas si Manager Wu na saktan ang mga shareholders. Tetango na sana siya at sumang-ayon, bigla niyang nakita si Lu Yongfeng na nakatingin sa kanya. Natigilan siya saglit. Nang lalabas na ang mga salita sa bibig niya ay agad siyang napalingon. O nga pala, syempre hindi tayo pwedeng basta-bastang pumasok. Bakit? Nagkunwaring nalilito si Lu Yongfeng. Nagpakita rin si Manager Wu. Sabi niya na may mapait na mukha, Lu Yang Master, alam mo rin na 5-star hotel kami. Madalas may mga sikat na tao na pumupunta para kumain. Kung may makakita sa amin na tulad niya, na nakasuot ng punit-punit na damit, makikita niya kami may masamang impresyon sa hotel. Bababaan din niya ang kalidad ng aming hotel at ituturo si Lu Yang Master para maintindihan. Naniwala si Helena sa kanya at mas lalo siyang nagalit. Tinuro niya ang ilong ni Alex Dixon at pinagalitan siya. Basura, look at your poor face. May mukha ka pang lumabas. Malamig ang mukha ni Alex Dixon. Hindi tulad ng hindi niya nakita ang maliit na panlilinlang ni Lu Yongfeng. Alam niyang may ginagawa ang grupong ito ng mga tao. Hindi inaasahan ni Jane Lee West na kahit si Lu Yongfeng ay hindi kayang lutasin ang problema. Agad na nagsalubong ang mga kilay niya. Jane, pasensya na. Nagkunwari si Lu Yongfeng na humihingi ng tawad, may rules ang hotel. Paano kung magbabayad ako para bumili ng bagong set ng damit para kay Alex? Pagkasabi nun ay naglabas siya ng bank card at inabot kay Alex Dixon. Alex, kunin mo na. Pumunta ka sa katabing mall at bumili ng dissenting set ng mga damit. Talagang hindi dekalidad ang kasuotan mo. Asawa mo si Jane. Kung sira masyadong ang suot mo, mawawala ka rin sa kanya. May ngiti siya sa mukha at may magalang na anyo. Pero sa totoo lang, lihim niyang minamaliit si Alex Dixon. Si Helena lang ang hindi nakarinig noon. Akala niya ay may magandang intensyon si Lu Yongfeng kaya agad niya itong pinagalitan. Alex Dixon, tingnan mo kung gaano kabukas palad si Young Master Lu, at pagkatapos ay tingnan mo kung anong klase kang tao. Si Alex Dixon ay hindi tumingin kay Lu Yongfeng at hindi kinuha ang bank card. Sabi niya kay Jane Lee West, pasok muna kayo. Papasok ako mamaya. Pero, nag-aalala si Jane Lee West. Umiti si Alex Dixon at sinabing, huwag kang mag-alala. Papasok ako. Gutom ka na siguro. Pumasok ka muna at kumain. Tanghali na at narinig niyang kumakalam ang tiyan ni Jane Lee West. Malamang kasi kanina pa siya hinihintay ng asawa niya at hindi pa kumakain. Kahit anong mangyari, hindi niya hinayaan magutom ang asawa. Hindi na hinintay ni Helena na hindi sumunod si Alex Dixon at mabilis na hinayla pataas si Jane Lee West, let's go, let this trash wait at the door. Umiti si Lu Yongfeng at sinabing, Alex, ayos lang. Mag-iisip ako ng paraan mamaya at kukuha ako at padalhan ka ng pagkain. May ngiti siya sa mukha, pero sobrang saya niya sa puso niya. Ganun katalo, how could he deserve to eat with his deskmate? Sa isip niya sa ilang sandali, kukuha siya ng isang tao na magdadala ng isang kahon ng mga tira at hayaang tumayo si Alex Dixon sa labas ng pinto at kainin ang mga natira. Pinanood ni Alex Dixon ang grupo ng mga taong naglalakad papasok sa hotel. Pagkatapos, may malamig na ekspresyon, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Sung Yulu. May shares ba ang Dixon family sa Phoenix Restaurant? Nag-isip sandali si Sung Yulu at umiling. Third Young Master, ang isang maliit na restaurant tulad ng Phoenix Restaurant ay hindi isang chain restaurant. Ito ay hindi pag-aari ng Dixon family. Paano ang Dixon family mag-invest dito? Malamig na sabi ni Alex Dixon, then buy it for me. 10 minutes later, I want to be its boss. Oo. Hindi man lang dumighay si Sung Yulu at kaagad na pumayag. Sa anumang kaso, ito ay tulad ng pagbili ng isang laruan sa isang maliit na restaurant na hindi bababa sa 10-10 milyon. Basta masaya si Young Master, ayos lang. Binaba ni Alex Dixon ang telepono at tumayo sa entrance ng restaurant na may maliit na ekspresyon. Aabutin daw ng 1 minuto, pero makalipas ang 5 minuto, tumawag si Sung Yulu.
Sinabi niya na binili niya ang lahat ng shares ng Phoenix Restaurant, at 100% ang kontrol ni Young Master sa shares. Wala pang 60 milyon ang ginastos niya sa kabuuan. Sabi ni Alex Dixon, sige. Ipaalam sa lahat ng nakatataas ng Phoenix Hotel na I welcome agad ako sa pinto. Pagkatapos niyang magsalita ay ibinaba na niya ang telepono at papasok na sana nang tumunog muli ang phone niya. Nang makita niyang si Renan ang tumatawag, wala siyang choice kundi kunin ito. Umiti si Renan na humihingi ng paumanhin at sinabing, Boss Dixon, President Zhao mula sa Haicheng Group Company at ilan sa mga nakatataas ay nakarating na sa Jinling. Ngayon lang, tinawagan ni President Zhao ang iyong telepono at sinabing occupied ang linya, kaya nagtanong siya. I ask you for instructions. He wants to treat you to dinner tonight. Okay. Let him call me then. Nagmamadaling pumasok si Alex Dixon, kaya ibinaba na niya ang telepono pagkatapos sabihin iyon. Si Manager Wang ay nakatayo pa rin sa pintuan, nakatitig sa kanya habang nagbabantay. Ngayon lang, sinabi sa kanya ni Lu Yongfeng na bantayan si Alex Dixon at huwag siyang paigang humakbang pa. Pag-akyat pa lang niya sa hagdan, agad siyang pinigilan ni Manager Wang at pinag-uusapan. Hindi ka nakakaintindi ng lengguwahe ng tao. Kung gusto mong pumasok sa Phoenix Hotel, then in your next life. Bahagyang nagtaas ng ulo si Alex Dixon at sinabing, ikaw, mawala ka. Mula ngayon, tinatanggal ka na. Natigilan si Manager Wang, na parabang may tinitingnan siyang alien. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa at tumawa ng malakas. What the hell? You're fired me. Are you crazy? Matapos mabilad sa araw ng ilang minuto, akala mo boss ka. Ako ang boss. Tumango si Alex Dixon. Ha ha ha. Tumawa si Manager Wang at tinuro si Alex Dixon. Damn it, ang galing mo umarte. Ganyan ka talaga. Hindi lang siya, humagalpak din ng tawa ang mga security guard. Maging ang front desk sa lobby at ilang customer ay tumakbo palabas para manood ng palabas. Napatingin sila kay Alex Dixon na may mapanuksong ekspresyon. Saan nanggaling ang lokong ito, o sumiklab ang kanyang maling akala? Tumawa si Manager Wang hanggang sa hindi na siya makahinga, marami siyang kalakal sa kalye, at hindi man lang siya umihi para kumuha ng litrato. Kahit magsuot ka ng dragon robe, hindi mo magagawa. Para magpanggap na emperador. Kung ikaw ang boss, ako ang direktor ng Phoenix Hotel. Wang Wei. Anong kalokohan ang ibinubulalas mo sa presidente? Sa likuran niya ay biglang may umalangaw na boses na parang may kulog. Abangan ang susunod na kabanata.